Sabi ni tatay, Nini, ako ay mawala na. Sabi ko, bakit tay? Siguro makabili kayo ng bigas, mga 100, isang salop yan. Yun lang ang sinabi ni tatay. Ngayon, tinandaan ko sir kung paano. Naging totoo pala ang sinabi ni tatay. At kayo ay apak-apakan ng mga tao. Sariwang hangin, malinaw na tubig, malapulbong puting buhangin, isang mapayapang tanawin na malayo sa ingay at pagmamadali ng buhay. Sinong mag-aakalang may natitira pa palang malabirheng bahagi ang Boracay Island? Ito ang tahanan ng mga ati, ang mga kauna-unahang nanirahan sa isla bago pa man ito matagpuan at dagsain ng mga turista. Sa 2.1 hektaryang lupang ito, namalagi ang 271 na mga ati at ngayoy nanganganib pa ito at ang iba pa nilang lupa na maagaw sa kanila. Kaya nga, di ba, nag-iingat sila? 1970s na nagsimulang makakuha ng atensyon ang bahaging ito ng Malay Aklan. Noon pa man, pansin na ang paraisong ganda ng isla ng Boracay. Dito ay malayang namuhay ang mga ati. Kami noon, kung saan kami pupunta kami doon sa mga yapa, kumukuha ng mga pagkain sa kubat, pumupunta kami doon sa ilig-iligan, papunta naman doon. Paikot-ikot lang kami dito, sir. Hindi pa masyadong marami. Malaya pa kami tumapunta sa mga gubat, malaya pa kami kung saan pumupunta. Ngayon, hindi mo. Nang makilala ang Boracay bilang isa sa world's most beautiful beaches, marami ang dumayo at naakit na manirahan dito. Ang dating tahimik at maluwag na lupain ng mga ati na puno ng mga hanay ng negosyo at resorts. Nang dahil sa walang tigil na development, itinaboy ang mga orihinal na naninirahan sa isla. Kasabay ng kapansin-pansing paglago ng turismo ay ang tila paglaho ng tribo. Yun ang masakit kasi sa naririnig ko sa mga dyan sabi-sabi sa labas, yung mga ate na yan, hindi naman yan taga dito. Taga ibang lugar yan, taga Hambil yan, taga ganyan. Samantalang paano nila masabi na ganun kami yung mga lulo nga namin, ako nga, lulo ko taga Boracay talaga, sir. Kasi hindi nila paniwalaan ang mga elders namin, gawa-gawa lang daw. Oo, gawa-gawa lang daw. Gawa-gawa lang Na taga dito daw kami. Kasi daw ang tingin nila sa amin, kaya nandito kami sa Boracay daw kasi mga utusan daw. Utusan lang daw kami noon. Kung noon ay malaya silang kumilos sa kanilang tahanan, ngayon limitado na lang ang kanilang ginagalawan. Binisita ng aming grupo ang Linganay, isa sa mga nalalabing sagradong lugar ng mga ati na maaari pa rin nilang puntahan sa kabila ng mga resort na nakatayo na roon. Ayon sa mga ati, sagrado ang lugar na ito dahil na rin sa mga naninirahang makapangyarihan at mahiwagang nilalang. Ito yung pinakasagrado na lugar dito sa Boracay. Tawag ito na Linganay kasi po kung makikita nyo sa office na parang kampana po. Kasi ngayon,
hindi gaya sa iba na mga ancestral land na pinanggalingan ng aming ninuno, ito gaya nito, parang mapupuntahan pa rin namin, free pa rin kami. Tapos ngayon, hindi pa rin siya ginagalaw. Mga lula namin, sabi po nila, pag tinugtog or nagtugtog ka lang dito ng ano, ay maaaring may bagyo na mangyayari, may malakas na lindol, ganyan sa pagkakala nila po. Kaya po, para sa kanila, napakasikrin po ito. At ano po, kailangan pangalagaan. Iilan na lamang sa kanilang mga sacred sites ang nananatili sa kanyang orihinal na katayuan. Sa katunayan, hindi na sila pinapayagan pumasok sa kanilang mga sagradong lugar. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng Boracay ang Lapus-Lapus. Ang sacred site na ito ng mga ati ay mas kilala na ngayon sa tawag na Keyhole. Isang IG-worthy attraction para sa mga turista, eksklusibo para sa mga bisita, at off-limits na sa tribo. Parang dumami na kasi yung mga resort doon na parang bawal na doon magpunta. Ganito kasi itong perwis kasi ito noon, tinatawag na perwis siya. Tapos hindi pa ito parang pa lang siya, parang hindi pa ba ganito na simentado yung itong lugar na to. Tapos pag pumunta sila, pag halimbawa kami dyan, pag kami dyan noon, parang free lang muna yan, wala. Pero hindi kami dito makaakyat na, parang unti-unti na nang binabawalan na, bawal na daw kasi ay may parang inaayos na daw ng itong perwis, ganito. Hanggang sa, yun na, wala nang space ang... So ngayon talagang totally bawal na? Oo, bawal na talaga. Mga atis dito. Oo, hindi na talaga pwede sir. Taong 1998 nang magsimulang mag-organisa ang mga atis upang ipaglaban ang kanilang karapatan sa kanilang ninunong lupa. Naging partner nila ang ilang organizations tulad ng Daughters of Charity. Nang dumating din po ang panahon na kailangan namin ng lupa kasi pinapaalis kami doon sa aming tinitirhan. Doon lang namin naisip na mahirap pala pag wala kang lupa na tinatayuan. Kaya sabi namin, tinatanong namin ang aming mga nakatatanda na bakit? Kasi nga noon sabi nila, pag ginanayan lang daw ang aming lolo ng kahoy, takot na yan. Takot, tapos wala na masabi. Kaya para bang iniiwan nilang isang lugar na ayaw na nila, na sinasabihan sila. Kaya ganun ang nangyari sa amin na nawalan kami ng lupa. At para sa akin napakahalaga kasi yung masunod na henerasyon sa amin, kailangan pa nila. Paano kung pinabayaan na namin ang aming lupaing ninuno, di lahat kami mawalan. Desidido man sa kanilang pakikipaglaban, hindi ito naging madali, lalo na't kaugnay ng kanilang problema sa lupa ang pagkamatay ng isa sa kanilang community leader. Ang unang nakaabot ng kolehiyo mula sa tribo na si Dexter Condes. Kaya kinuha lang, masakit dito. Anong ibig sabihin na kinuha? Ay, pagkatapos aral, yun, tinimbog, pinatay ba sir? Si Dexter. Oo, yun ang una-una naming pasadong bata dito sana sa Boracay. Siya yung unang nakatapos, di ba? Oo, yun talagang nakaunang tapos. Kaya Yun siya yung... Yun sana yung aming gabay sa pag-usaping pangtahanan. Tapos na. Kaya binaliwala sa amin ng mga tao. Sayang. Kaya yung hinagpisa namin, sir. Sa totoo lang yun. Hinagpis kami. Ang sakit. Taong 2011 nang legal na kinilala ang mga ati ng National Commission on Indigenous Peoples or NCIP bilang nagmamay-ari ng kanilang lupa sa barangay Manok-Manok,
sa pamamagitan ng paggawad ng Certificate of Ancestral Domain Title or CADT. Noong Agosto 2018, ipinag-utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Department of Agrarian Reform o DAR na mabilisang ipamahagi ang mga lupang angkop sa pagtatanim o agricultural lots sa isla ng Boracay. Today we acknowledge our farmers' important role in nation building as you work tirelessly to ensure food security across the country. I assure you that this administration will continue to protect and uphold your right to own, control, secure, cultivate, enhance, and reap the benefits of the agricultural lands you till. Matapos ang 2 buwan, nairehistro ang Certificate of Land Ownership Awards o CLOA ng mga ati. Ipinagkaloob sa kanila ang lupang may kabuuang sukat na 3.2 hectares. Kung noon, pagala-gala o nomadic ang mga atis, ngayon dahil sa kanilang sitwasyon, natuto na silang manirahan sa isang lugar at bumuo ng kanilang komunidad. Sa mga ipinagkaloob sa kanilang lupa ay matagumpay nilang naitatag ang kanilang pamayanan. Maliban sa mga kabahayan, nakapagpatayo rin sila ng sariling paaralan, water system, taniman ng mga prutas at gulay at sarili nilang pangkabuhayan. Mapayapang namumuhay ang mga atis sa lupang ipinagkaloob sa kanila. Ang hindi nila alam, hindi pa pala tapos ang kanilang ipinaglalaban. Makalipas lamang ang 2 taon, muling nangangamba ang mga ati na mawala ang kanilang pagmamay-aring lupa dahil sa bagong claimants na tinututulan ang kanilang CLOA. Ito yung mga taniman nila dito sa Lot 1, no? Dragon fruit. Yan. Nakapag-harvest na actually sila. So ito na yung second na pagtanim nila, no? Tapos yan naman ay vegetable gardens, may okra, may mga talong. Tapos doon sa baba may nakita akong mga dwarf coconut, may saging doon. Sari-sari, no, dito sa loob ng kanilang CLOA. Sabi ng DAR, kaya kinansela yung kanilang CLOA, ay not suited daw ito for agriculture. Samantalang, sila yung nagbigay ng tulong noon, no? Mga inputs, nagbigay ang TESDA ng sarit-saring training, kaya naitayo nila itong mga bakod. Yun yung kanilang greenhouse, no? Tulong naman yung Department of Agriculture. Tapos ngayon binabawi, hindi daw siya agricultural land. Hindi po yan totoo kasi po marami na po kaming nabinta na gulay at napatunayan na po namin yan na yung lupa na to ay talaga pong para po sa amin ay malaking tulong po talaga yung mga nabinta namin na gulay. Nung pandemic po, doon po talaga kami nagkaroon ng binta na malaki kasi yung mga tao doon dyan sa amin pumupunta kasi gusto nila yung gulay namin kasi bagong pitas, sariwa. Kaya gusto nila at saka mura. Nung dumating yung sulat na yun na kinukuha na naman ng DAR, parang nalungkot talaga kami. Kasi parang ginawa lang kami laruan ng mga DAR. Kasi binigay nila tapos sila din ko lang kukuha. Pero hindi nila inano yung titulo eh. Hindi nila ina-accept. Sa lahat ng kanilang agricultural lots, sa CLOA 5 sila pinakaginigipit. Kahit na ipinagkaloob sa kanila ang loteng ito sa Sitio Angol sa Barangay Manok-Manok,
nananatili pa rin ang mga ipinatayong cottage ng claimants sa lugar. Bantay sarado rin ito ng gwardiya at bawal daw silang magtayo ng bakod o gumawa ng anumang pagbabago rito. Yung ginawa namin, yung mga lalaki lang namin dito yung naiiwan paggabi. Kasi binigyan kami ng tent ng dark para tulugan nila. So ang ginagawa naman ng guard paggabi, nag-ikot-ikot daw po sa tent ng mga lalaki namin, ng mga asawa. Kaya natakot sila. Baka daw kasi anuhin ng guard. So nagdesisyon sila na wag na matulog. Ginawa namin, sir, umaga kami dito nagpupunta hanggang hapon lang. Yung sabi kasi nila dati, yung mas natatakot daw sila sa amin kasi may mga itak daw yung mga asawa namin. Baka patayin daw sila. Sabi nga namin, mas kayo nga ang nakakatakot kasi may baril kayo, kami itak lang. Para pa sa akin, parang yung kinakatakutan ko ay yung pag nilagyan ulit nila ng madaming guard na hindi ulit kami makagalaw dito. Kasi yun ang ginagawa nila eh. Kung saan po kami nakapwesto, nilalagyan ng CCTV, sir. Kaya lahat ng galaw namin nakikita nila. Tapos dumating yung time na si Martin Mamon, yung general manager daw po yun. Sinabihan ako na overstaying na daw kami. Sabi niya sa akin, pwede na kayong umalis dito kasi overstaying na kayo sa lupa. Anong sabi? Tapos sabi niya ay pwede daw kaming kasuhan. September 2019, nang unang mabalitaan ng mga ati na may bagong claimants ang kanilang CLOA. Pagsapit ng May 2023, ipinaalam ng DAR Region 6 sa mga ati ang pagsasawalang bisa ng mga ito. Naghain ng motion for reconsideration ng tribo, ngunit paulit-ulit lamang itong tinanggihan. Nitong October 2023, sa tulong ng Sangguniang Panglalawigan ng Aklan, ay pinarating ng mga ati ang kanilang hinaing kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kahit wala pang final decision patungkol sa CLOA, balot ng pangamba ang mga ati dahil sa patuloy na harassment at intimidation na nararanasan nila. First time ko po magharap ng mga ganito, lalo sa pagharap sa mga malalaking tao po. Isa ngayon kasi parang ang liit ng galaw na namin, parang iniisip na ba namin na parang babalik yung kung anong nangyari kay Manong Dexter noon ay parang mangyayari. Kahapon lang po, dumating dito ulit yung ng isang claimant ng Digna Bintora. Alam nyo po, napakasakit na ang liit ang tingin nila sa amin. Kasi kahapon, akala nila makukuha nila kami sa pabigay-bigay ng gift giving. Yun, para sa akin, ang sakit talaga na ang liit ng tingin nila. Sorry po. Sige. Ang liit talaga ng tingin nila kasi, dinalan kami ng, alam namin na needs namin yun. Pero, ang pinaglalaban namin ngayon ay ang, namin, karapatan at, yung dignidad po namin bilang ate. Kahit po nasabihin namin na, bigyan nyo kami ng pera, sana po sa kabutihang loob naman, hindi sa ganun na marami silang taktik na ginagamit. Dadasal namin na sana hindi na umabot sa Supreme Court or sa kataas-taasan. Pero handa kayo kung sakaling aabot doon? Handa po kami. Handa po kaming lalaban kahit alam namin na mahihirapan kami na maghanap ng mga funds or sa mga kaso na yan. Handa po kaming ipaglaban talaga po kasi hindi lang naman po ang nakasalalay dito ang pagkatao namin bilang ate, kundi yung dangal namin na parang aapakan po. Kaya kahit saan pa umabot ito, yung kaso ng lupa, ay lalaban po kami hanggat may tumutulong po sa amin. Yung gusto ko talaga mangyari, sir, sana po magdesisyon yung
government, lalo yung secretary ng DAR or sino man yan ang pwede na makatulong na sana ibigay na lang nila. Sana po makita nila na kailangan namin ang lupa, na may masasabi kaming lupa na free kami kung anong gagawin namin, sir ba. Kaya ang ano na lang, ang ano ko na lang sa kanila, dapat na hindi sila magdesisyon ng paano kailangan timbangin nila kung ano po ang tama. Mga kababaihan ang nangunguna sa tribo ng mga ati sa kanilang pakikipaglaban para sa kanilang lupaing ninuno. Anila, ang kanilang pakikibaka ay para raw sa mga susunod nilang henerasyon. Sana ibigay nila sa amin yung para sa amin na sinimula na nila na ibigay. Kaya sabi nila alagaan namin para hindi nila mabawi. O inalagaan naman namin, kaya humihingi kami ng tulong na sana ibalik sa amin ang para sa amin. At sa lahat ng mga taong nakaunawa sa aming kultura. Ang lupa ay para sa aming mga katutubo ay isang buhay. Sana tulungan man kami ng panibago ngayon, at yung lupa na binigay sa amin noon, wag sana lang babawiin sa amin, kasi yung mga kabataan namin ngayon, kawawa at kung saan magpupunta namin. Sa government ngayon, na sana hindi lang sila magtingin sa kagandahan or pang sariling interes, kundi titingnan nila yung sa baba na nangangailangan ng kanilang tulong, lalo sa aming mga ate na nangihingi kami. Masama man sabihin na nanglilimos kami, hindi kami nanglilimos, kundi nangihingi kami. Inihingi namin kung anong para sa amin as katutubo po. Kasi since immemorial naman po, andito kami sa Boracay. Kaya yun ang hinihingi lang po namin sa kanila, ay tuunan nila ng pansin yung mga nasa laylayan, hindi lang yung mga investors or mga ano pa. Kaya kay President Bongbong, sana kung makita niya ito, bigyan niya din sana kami ng pansin na kung gusto niya, puntahan kami dito para po makita niya yung sitwasyon namin dito, para yun, sa usaping lupa po, lalo sa DAR, sana ma-studyhan talaga nila kung ano dapat ang karapat-dapat, na hindi sila magdesisyon agad-agad para po sa aming sir, para sa aming, kahit titingnan lang naman nila sa next generation. Kahit okay lang kami. Sabi ni Auntie Marina, okay lang. Tapos ako, sir, okay na rin ako. Ay, ang paano yung next generation na susunod sa amin? Saan sila? Nakaugat sa lupa ang buhay ng mga katutubo. Nasa lupa ang kanilang kakilanlan at sila ay bahagi ng kanilang kalikasan. Pero sa tingin mo naman na mananatili ang mga atis dito sa islang ito? Opo. Mananatili po. Sa akin na lang po, bakit ko iiwanan yung lupang kung saan ako tumubo at saan ako nagkaisip at saan namatay yung mga ancestor ko po. Kaya para sa akin, kahit anong mangyari, dito pa rin po kami. Kahit maraming mga investor na gustong mag-invest, ipaglalaban po namin yung karapatan namin bilang katutubo, sir.